Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat News Update. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang mainit na balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Attorney Larry Gadon tila nagpainit sa ulo ng mga anti-Marcos at Dilawan. Ayon nga sa usap-usapan, Dilawang Mar Rojas gusto di umanong makapasok sa Malacanang, ngunit pagkatalaga ni Atty. Larry Gadon, isa di umanong malaking kalbaryo ng mga Dilawan at lalong-lalo na kay Mar Rojas dahil si Atty. Larry Gadon walang pagdadalawang isip na haharangin lahat ng Dilawan na magtatangkang magkaposisyon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At mahal na Pangulo, delikado di umano kapag nakapasok si Mar Rojas sa kanyang gabinete. Ito ay ayon sa marami sa ating mga kababayan. Kung sakali mo makapasok si Mar Rojas mga kaibigan, si Mar ay magmumukha lang anay, magsisilbing anay ng gobyerno. Diba? Sisirain niya lang ang pangalan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hanggat maaari, wag sana makapasok sa Malacanang. At buti na lang, meron tayong Larry Gadon. Yan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-update, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bago at napapanahong balita na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, masaya nga ang ibinalita ng palasyo kamakailan lamang na hinirang na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Atty. Larry Gadon bilang presidential advisor upang tugunan ang hamon ng kahirapan sa maraming mahihirap nating mga kababayan. Ang appointment na ito ni Atty. Larry Gadon bilang presidential advisor for poverty allegation ay pagtatrabaho ng pakikipag-ugnay at pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at non-government organization, pati ang mga stakeholders para bumalagkas ng komprehensibong programang lulutas sa ugat ng kahirapan sa bansa. Bukod sa pagiging well-known Marcos loyalist, mas nakilala pa si Atty. Larry Gadon sa kanyang viral video noon kung saan sinabi niyang bobo ang mga dumadalo sa Manila para sa isang rally ng mga Dilawan. At dating Secretary Mar Rojas, minsan nangang napagsabihan ni Gadon noon dahil sa di umano'y mga kapalpakan nito. Suportado rin ng maraming pro-government supporters si Atty. Larry Gadon dahil alam nilang ipagtatanggol nito si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga bumabatikos sa kanya, lalo na sa mga kalaban nito sa politika. Naniniwala ang palasyo na bukod sa kanyang expertise bilang legal counsel, malawak ang kaalaman ni Gadon para makatulong sa pagbuo ng estratehiya na tutugon sa problema ng kahirapan sa bansa. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Tama, bakit papasukin yung mga pinklawan doon? Siya kung saan siya galing, huwag na sa ating mahal na Pangulo, baka uulitin na naman yung ginawa. So careful na sa mga taong hindi pagkakatiwalaan. God bless you. Always mahal na President. Wow, huwag naman sana ibalik or ma-appoint si Mar Rojas sa admin ni President Bongbong Marcos. Huwag naman sana kalimutan ni PBBM ang lahat ng kapalpakan ni Mar Rojas sa panahon ni Pinoy lalo na during Lulanda. Sana man lang kung ang Dilawan ma-appoint para sa unity ay may ginawang kabutihan sa bayan. Please, huwag si Mar Rojas, isa na. Wow, Atty. Larry Gadon.
huwag mong papasukin yung mga nakakasira ng Pangulo natin. Huwag namang hayaang makabalik si Rojas sa administrasyon. Dapat hindi mawala sa ating isipan ang ginawa niya na tulong noong panahon ng Bagyong Yolanda. End quote. Tapos na po ang 1-year ban ng COMELEC para sa mga natalong kandidato sa local and national position. After 1-year ban, kailan ba yan? Hanggang itong Mayong ito, tapos na yan. Pwede nang makabalik sa gobyerno ang mga natalo o nais bumalik sa pamahalaan. At dahil dyan, na-interview ang Pangulo at kanya sinasabi na titingnan niya at meron daw po na bibigyan ng mga posisyon sa mga natalo kandidato noong nakaraang eleksyon ng 2022 at nag-o-offer at makakatulong daw sa kanyang gobyerno. Ayan, yan naman yung sinasabi ng Pangulo. Ngayon ang tanong, ito yung pinaka-controversial. Si Mar Rojas ay kilalang nasa oposisyon. Si Mar Rojas Araneta o Mar Araneta Rojas ay identify na talagang nasa kabilang grupo. Ganun pa man, ito naman ay hindi sumali kung di ako kakamali nito nakaraang eleksyon ng 2022. Noong 2019 siya at saka noong mga 2016. Ganun pa man, lumulutang ang pangalan niya. Hindi ko po sinabing nag-a-apply si Mar Rojas, hindi ko rin sinabing kinuha na. Pero may nakakakita na asama siya sa mga meeting-meeting ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos. So, yung bang pangitain yun ang magiging dahilan para sabihin na pwedeng si Mar Rojas ay bumalik at makabalik sa posisyon, sa kung anumang posisyon. Huwag naman sana mga kaibigan, huwag naman sanang makaupo to sa Malacanang. Huwag sanang pabalikin. Ganito po yan, ang pag-a-appoint sa Office of the President, halimbawa cabinet position or head ng mga korporasyon ng pamahalaan, president, chairman, commissioner, or kung ano man, CEO, board of director, lahat yan exclusive sa Office of the President. Walang pwedeng tumutol dyan dahil yan yung karapatan, obligasyon ng Pangulo, magtalaga siya ng kanyang pinagkakatiwalaan sa mga posisyon under ng Executive Department. Okay? Kasi yung elected, may mandate yan mula sa tao, political exercise. Pero yung appointed o in-appoint ng Pangulo, ang basihan dyan, pinagkakatiwalaan. Kung si Mar Rojas ay makakabalik at bibigyan ng posisyon, controversial yan pero wala tayong magagawa. Ngayon pa lang sinasabi ko na, wala tayong magagawa kung yan ang priority ng Pangulo. Kung yan ay gusto ng Pangulo, yun po yun. Kasi alam ko maraming tututol, maraming babatikos, lalo na po yung mga dating kaalyado na ngayon nahiwalay na, puro batikos na, lalong babatikos yan. Pag merong Liberal Party, o piklawan na nakapasok sa Marcos administration. Kaya ako naman, ang sinasabi ko rito, wala naman tayong kinakampihan. Ang sinasabi ko, yung kapangyarihan ng Pangulo ay exclusive sa kanya yan. Kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan, hindi natin pwedeng pigilan yun. Hindi naman ground na ikaw ay oposisyon o ikaw ay hindi nakatulong sa eleksyon, ikaw i-reject ng commission appointment kung sakali nadadaan sa commission appointment. Dahil doon ang pinag-usapan, meron ka bang qualification? Pag meron, pasok ka. Pag ikaw ay qualified, tapos may mga kaso ka, may mga problema ka, hindi pwede. Kung ikaw naman ay Pilipino, tapos may qualification, hindi pinag-uusapan niyang kapartido, hindi. Dahil yan ay choice ng Pangulo. Huwag natin kalimutan, ang dumadaan sa commission appointment ay nomination ng Office of the President, subject for approval yan. So, abangan natin. Makakabalik nga ba ang oposisyon, tulad ni Mar Rojas, sa gobyerno? Abangan. Okay. Isa ho sa ating pag-usapan dito na, naku, ito yung controversial, magiging controversial, local, pero parang kakaiba eh. Ako tanong lang, totoo ba na posibleng maglaban-laban ang mga Binay sa Makati sa pagiging mayor sa 2025 local election? Kasi po ngayon, si Mayor Abby Binay, patapos na yung term, 9 years na mayor na siya. May balita na kanyang asawa na Congressman Campos ba yun? Congressman? Yung asawa niya ay patatakbuhin daw na mayor ng Makati, papalit sa kanya, doon sa incumbent mayor. At alam naman natin, si Senador Nancy Binay, patapos na rin ang term 12-year senador sa 2025. Totoo ba yung balita na siya ay nag-aambisyon din na maging mayor ng Makati? Meron pang isa, ito yung matindi. Dating Vice President, yung kailang father, kanyang ama, na si Jojo Binay. Totoo ba na ang balita na siya din may balak na bumalik as mayor ng Makati? O meron din pong balita kasi na kahit na yung asawa ni Abby Binay, yung incumbent mayor ngayon na si Congressman Campos ay tumakbo at maging mayor, tumakbong mayor, hindi daw Binay yun.
Manugang lang yon. So, ang pwede maglaban-laban dyan ay yung tatay, yung anak, at manugang. Pero pag kinalaban mo yung magulang, ang kalaban mo rin yung anak kasi yun ang incumbent mayor. So, makulay ang buhay politika ng mga Binay. Kung totoo yan, ay talagang makulay. Pero hindi na bago yan. Kung yung matatandaan noong 2019 ba yun? Naglaban yung Junjun Binay, yung anak na lalaki ni Binay. At saka ito, ang incumbent na si Mayor Abby Binay. Di ba nag-away pa nga sa harap ng publiko, sa harap ng telebisyon? Talagang away, hindi nga naaway sa politika, hindi na naawat ni Jojo Binay. Eh ngayon mukhang kung totoong tatakbo si Nancy, tapos tatakbo si Jojo, tapos tatakbo yung asawa ni incumbent Mayor Abby, aba puro Binay talaga yan. Kayo mga taga Makati, ano yung masasabi dyan? Hindi ko sigurado sa inyo tatakbo. May balita lang na may mga plano. Kaya nga tinatanong natin, mga Binay, totoo ba ito? Kung totoo ito, hindi naman masamang aminin nyo. Kung ito naman ay totoo, abay maghanda na kayo mga taga Makati. Sino bang Binay ang gusto nyo? Bata? Nakakabata? O sino man? Di ba? Kayo na po ang bahala. Di ba? Pero napapag-usapan lang natin, lalo tigit dito sa Mike Abby Opinions, ay nakapalab dito ang analysis, opinion, interpretation sa nangyayari. Pero alam po ninyo, huwag niyong kalimutan, wala pong batas na nagsasabing bawal ang mag-aama, magkakapatid o magpianan maglaban. Wala. Pag sila mayroong qualification bilang Pilipino, nasa tamang edad, pasok na yan sa qualification. Kasi yun lang naman ho sinasabi ng ating batas. At tatanggapin ng COMELEC yan. Di ba? Kahit may kaso ka sa korte, kahit kung ano man, wala yon. Ang pinag-usapan dyan, marunong kang bumasa sumulat, nasa tamang edad ka, at Pilipino ka, pwede kang tumakbo. Kaya, doon sa qualification na yon, walang lalabagin ang mga Binay kung gustong tumakbo. Yun ang totoo. Abangan! At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito pong tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.